Ayan, good morning, good afternoon, good evening, welcome back sa ating channel na sa Chop. So, ngayong araw na bago tayong mabisi, gagawin natin yung request ng isa nating kaibigan. So, tanyo to. Ito yung mga nireplant namin na ni-pen test last time. And mabilis silang naka-recover. Pero itong mabilis na pag-recover, hindi yan lang dahil sa media or sa condition, no? Isang mahalagang puntos rin na kailangan yung tandaan yung halaman na lalagayan nyo. May mga halaman talaga na napakahirap na pagandahin, lalo na kung pinipilit nyo yung halaman na pawa siya ay galing sa set up na highland. Marami yan kasi na lalo na sa mga baguhan na super excited silang maka-acquire ng mga halaman na rare na yun, wala pa masyado nag-aalaga. And there is a reason bakit wala pa masyado nag-aalaga. Hindi sa wala pa nakapag-alaga, no? Marami na nakapag-alaga. Pero yung makabuhay ay ibang usapan yun. Isa sa mga tinutukoy ko na mga halaman ay yung mga highlands na napakagaganda. Kumbaga sila yung king and queen or royal blood line ng mga pinakamagagandang halaman. Sikat at dito, pinakamaganda talaga. Nung nag-umpisa pa lang kami, ang halaga ng mga yan ay 25,000 yung ganito kaliit. Ganyan kaliit, ganyan kaliit. Depende siya na, ganyan kaliit. Halaga 25,000. At noong time na yun, malakas ang carnivorous plant. At bumili ako ng 2 or 3. Pang-apat pa nga yun. So anong nangyari? Noong time na yun hindi ko na masasabi na totally beginner ako kasi nakakabuhay na ako ng mga halaman, nagpagpapaganda, lalo na sa Venus flytrap. Sa Nepenthes, nakapagpaganda na rin ako niyan. Pero hindi ko sinasabi na nagawa ko na lahat kasi nga nakakapatay ako ng halaman. Ayun yung story doon. Yung reason pala bakit ako nakakapatay ng feature plant. Sa feature plant, hindi tulad sa Venus flytrap, lahat yan, kahit anong cultivar, pwede mo i-full sun. Pero sa feature plant hindi. May mga feature plant ang gusto nila sa setup na ganito, no? Yung rinakita ko sa inyo kanina na nag-acclimate ng maayos. Lowland, intermediate. Lowland yung sa sa labas. So ito mga to. Ayan. Ito yung Kyria na to. Itong isa Vladimir. So totally lowland dyan na sobrang titibay. Pero pwede nyo nakapag-adjust sa lowland, intermediate, and highlands. So ayan, lowland, diba? Mga serpent dyan. Tapos ayan, sa labas, no? Lowland outdoor. Yung mga intermediate, yan yung medyo may mga humidity set up tulad nito mga kasi yan tulad yan. Although mga lowland to, inikip natin sila sa intermediate setup para hindi ganun kahirap alaga. So sana na papalo nyo. May mga highland rin. May highlands rin tayo dito mga. So meron din dito. Pero ayun yung gagawin nating sample mamaya ng repanting. So may mga highland tayo dyan. Yung sample natin dyan ay si Plaba. Si Plaba, although highland dyan, na tissue culture nila yung yung genes ng isang Plaba na kayang mabuhay sa lowland. Tingnan nyo naman. Kala nyo ba naka-highland dyan? Bukas yan. Bukas yan dyan sa baba. At ang mga katabi niyan ay Rafflesiana, Bicol Carata, which is lahat yan ay lowland na feature plant. Pero si Plaba ba't nabubuhay dyan, sir?
Kasi si Plapa nga ay acclimated na sa lowland. Ayun dapat yung mga hinahanap natin kung gusto natin mag-alaga ng highland. Yung mga acclimated na sa lowland. Alam nyo, may mga magagandang halaman, mas mura, pero hindi siya maganda na ialagaan sa lowland tulad nito. Kasi bakit? Kasi sila ay galing sa bundok o poach. Pagka galing sa bundok, alam niyo yan, sanay sila sa yung biodiversity o yung environment sa taas ng bundok na humid. Pagka may dumaan na ulap, nahalumigmigan sila or namimist sila. Uulan ng at mamaya matutuyo, malakas ang hangin, malakas ang elevation mataas rin. So sanay sila sa highland setup. Tapos haalagaan niya yan, halimbawa sa Cavite, sa Tondo, sa Manila, sa Taguig. So magiging kumbaga mahirapan sila kasi pag uminit dito sa atin ng saglit lang, matanghali uminit. Di ba may mga panahon na alas 8 pa lang dito sa atin mainit na nung time na nagkaroon ng El Nino na itong early this year, di ba? Alas 7 pa lang talagang napaka-unbearable na nung init at maraming na-stroke, na-heat stroke. So pagka ganon talagang hindi kakayanin ng mga halaman nyo. Dito nga sa amin medyo malamig pa dito kasi kapitbahay namin yung Silang at Tagaytay, diba? Pero mainit na rin talaga dito sa GMA. So ang pinakabagay talaga sa aking halaman ay lowland. Kaya lahat ng halaman ko dito, kung di lowland, sila ay intermediate, lalo yung mga mga hybrid or highland acclimated sa lowland. So ngayon may nag-request pala sa atin na mag-replant tayo ng pitcher plant. So mag-ano tayo mag-replant lang tayo ng isa kasi mag-ano naman kami, magtatanim kami ng Venus flytrap. So replant tayo, hanap tayo dito ng kailangan ng i-replant. Actually lahat ito kailangan pero hanap tayo ng pinaka kailangan na kailangan. Ito parang kinaykay ng daga yung media niya. So ito natin to, replant natin. So sa replanting nyo to, syempre kailangan mo ng bagong paso. Preferably kung magre-replant ka, syempre ang hanapin mo mas malaki. Pero ito ay para naman sa sa demonstration, mapakita ko sa inyo kung paano mag-replant, which is napakadali. Actually mas madali mag-replant ng pitcher plant, yun lang kung maliit pa kaysa sa mga Venus flytrap. Isa sa mga mali ko dati daw nagre-replant ay talagang sobrang dinis ng replant ko. Talagang inaalis ko talaga yung mga ugat, yung mga dumi sa ugat or yung mga media dun sa ugat. Pero ngayon ang ginagawa ko na lang ay tinatanggal ko lang yung mga madaling tanggalin kasi nakakapit na yan tingnan nyo to, kapit na. So pag natanggal ko na yung majority ng old media, maraming paraan ito, pwede nyong i-replant yan sa sphagnum moss and perlite, pero lahat ng mga nepenthes ko na nakatanim sa smaller planter ay nakatanim sa pure sphagnum moss para matagal yung pagkatuyo niya. Kasi pagka may perlite mas maliit pa yung paso mo, madaling uminit yung media. Tapos hindi ko sinisiksik ng gusto yung media para may aeration pa rin kahit walang perlite. Matipid sa media at nagugustuhan naman ng mga alaga natin, lalo na kung mga alaga nyo naman ay pang beginner. Kapag meron kayong mga halaman na tulad ng mga binanggit ko sa inyo kanina na halaman na tagda 25,000, ngayon nasa na lang yung mga yan 7,000, around 7,000. So ang media na ginagamit dyan usually ay Ultramatic, So
Yan, nilalagyan nila ng mga akadama, kanuma. Tapos may mga mix pa sila dyan na nilalagay. Ito sa tinry ko na rin naman dati, pero nagfi-failed rin ako, no? Pero na-try ko rin uli, no? Siguro pa isa-isa kung makapagbuhay tayo ng mga ganyan. Kasi pag may ganyan kang mga halaman, talagang ano to, itatanim na natin. So pagka naiganto nyo na, bungkos nyo na, palibot nyo na sa ano, itanim nyo. Pag may mga ganun kasing halaman na napaka-sensitive, medyo nakaka-stress. Hindi tulad ng mga pang-beginner na halaman na pag tinanim mo, kalimutan mo dyan, hanggat hindi yan natutuyo ng husto, no, ay okay ka. So ito pala, pagka ayaw nyong nagaganyan, wiggle-wiggle yung halaman, pwede nyong gawin na ito. Ulitin natin. Ang galing ko na rin pala ito, mayroong tali. Tinali ko yan kasi nga nagwi-wiggle. Yeah. Nagwi-wiggle yan kasi yung ugat ng halaman na to hindi ganun ka complex, pero tingnan nyo, napaka-healthy niya na. Halos walang brown leaves ano na to, mag-isang taon na. Pero ganito pa rin kasi nga medyo highlight rin to, stenophilia to eh. Tapos tingnan nyo yung growth niya, dalawa yung growth point, kita ba? Ayan, isa dito, isa dyan. Dalawa growth point, isang puno. So pag nagwi-wiggle, pwede nyo itaas ng konti yung pagtanim para mawala yung wiggle. Hindi nyo na kailangan na lagyan ng tulad ng nilagay ko dati ng tawag nyo, stick. Tapos tanin nyo lang, easy as that. Ito highlight, maganda rin pala ito naging sample natin, si Stenophilia, kasi intermediate highlight setup to eh. Pero dito nalulow lang natin kasama ng mga lowlight dyan sa baba, pero shaded, no? Pagka highlight medyo nakakatakot arawan ng gusto kasi galing matuyo. So ayan, yun lang, tingnan nyo kung gaano kaganda yung pagkakatanim. Wala lang wiggle, tapos ganyan, ganda. Pwede yung pang isiksik yan, pero hindi ko na isisiksik kasi para, yan lang, inayos ko lang. Hindi ko siniksik para lang presentable at hindi may mga retaso. Pag naitanim nyo na, yan na, diligan nyo. Pag tiniligan nyo kasi magsisettle pa ng mas maayos yung media. Ayan. Pwede mong i-miss dyan or ganun lang. Ayan, ganun niya, mas maganda na, di ba? Tapos magiging lower pa yung TDS ng media. O, di ba, ganda pala. Ito pala, ganito na ginawa ko dati. Palagay-lagay pa ako ng nylon tsaka grape cuttings para maging, alam mo, dati kasing ginagawa ko, ang nilulubog ko lang root system para hindi masyadong maging moist yung katawan ng halaman. Pero may nakapagsabi sa akin, sir, bakit nakataas yung halaman mo? Kasi nga nakita ko yun dun sa mga mas magagaling pa sa akin na ganun yung halaman nila, no, nakalabas. Pero sabi na pwede naman yung swing na yan. So ayan, tinry ko, okay naman pala. Wala namang naging difference, malaking diferensya at buhay naman din. At nagkakaugat rin actually sa mga basal loving plant tulad ng Amphilaria. Mas nagkakaroon para sila ng mga basal sa ilalim. At pag lumabas sila, marami ng basal sa ilalim, may basal na rin sa labas. So ayan, ito yung way ng pagtatanim ko. Marami pang iba, gumagamit pa sila minsan ng combination ng coco peat and perlite. Tapos iba naman may coco cubes pa, coco fire. Nasa sa inyo yun. Pero pag gumamit kayo ng mga hindi ganun ka-common na media tulad ng sphagnum moss, hugasan nyo tulad ng ginawa natin nakaraan sa may repotting rin pala tayo dati. Hindi ko na i-send dun sa nagtanong. May repotting tayo, nagamit natin naman ay
perlite and coco peat. So ang ginawa natin doon, hinugasan natin muna yung coco peat bago natin haluan ng perlite, no? At isa sa mga pinaka, kung ano halimbawa gusto nyo perfect yung pagkaka-mix ng media at yung ano, tanim, gawin nyo ay pakuluan nyo muna yung coco peat, no? Or hugasan nyo muna pala. Hugasan nyo yung coco peat. Kung mayroon kayong deep well, ito secret lang natin ito. Yung kukwento sa iyo, magtatawanan tayo. Kung mayroon kayong deep well water, no, ay hugasan nyo yung media nyo hanggang luminaw. After luminaw, hugasan nyo na ng tap water hanggang luminaw ulit. Tapos after nyo hugasan ng tap water, hugasan nyo ng yung isa o dalawang banlaw na low minerals. Diba ang asikaso? Pero ito yung isa sa mga perfect media na nagawa ko dati. At ito yung binibenta ko dati. At maraming bumili kahit yung mga master dati nang pabili kasi noong time na yun walang masyadong nagbebenta. Pandemic time ng media. Dahil nga wala, hindi makapag-import noong time na yun. At wala pa nagbebenta sa, alam niyo na, dito sa Pilipinas, yung local media natin. So ang nangyari, gumawa ko ng paraan para makagawa ng media. Ayun ang proseso na ginawa ko. Hugasan ko, may tubig, may balot kami dyan sa baba. Hugasan ko, may video rin pala ako dyan sa YouTube. So hanapin nyo na lang yung media na yun. So sa mga unang mga playlist yun or video. So ang ginawa ko doon, inugasan ko nga sa tubig balon, luminaw, sa tap water hanggang luminaw, at sa rainwater. After na pinakuluan ko pa. Alam niyo kung gaano katagal ko pinakuluan? Around 6 to 10 hours. Bakit ganun katagal? Nagbubulalo ka ba sa rin? Noong time na yun, may Biolexis stove kami. Ayun yung invention ng isang Pilipino na may carbonized rice hull yung fuel niya. Tapos may maliit na pan lang sa blower. So nagkataon na mura ng mga IPA. So may unlimited ako na fuel, at yung sa kuryente naman halos walang hindi gumagalaw yung metro kapag pan lang. So napapakuluan ko yun ng matagal. At ang daming time ng pandemic kaya nagagawa ko yun. Tapos may malaki akong pressure cooker dati na hindi na binalik. Hindi ko na sabihin yung chika na yan. Pero ang nangyari noon ay pinakuluan ko ngayon. At after mapakuluan ay hinugasan ko pa uli ng rainwater. Bakit pa ulit-ulit sir sa rainwater? Kasi after nyo mapakuluan yan, i-expel nung materials, yung tannins doon sa coco peat, no? Tapos pag hinugasan nyo, talagang linaw talaga. Tapos ang media na yun, dahil pinakuluan mo ng matagal, ay hindi siya nabubulok agad. Ang galing nga kasi sobrang linis ng media. Tapos yung decomposition parang in advance mo na kasi nga pinakulon mo ng matagal. So yung wala nang kakainin na organic materials doon. Masyadong organic materials doon yung kasi nga medyo decomposed na yun na hindi na pakikinabangan ng bacteria. I-decompose. So ang ganda ng media is very stable. At kung may makagawa nun, siguro mapagkakitaan nyo kasi kahit ako hindi ko na magawa ngayon yun kasi nga yung proseso ang tagal. Hindi ko na kaya na salang ako ng salang. Pero kung may mga iba sa inyo na may time na ganun, sigurado pagkakitaan. Maganda yung media sa mga carnivorous plant na mga, lalo na sa high end. Yung Venus flytrap, pag tinanim nyo doon, wala pang 3 linggo pang out na, kahit na mula lang yan sa ilang pirasong rice. Kaya nga lang talaga maasikaso. Pero kung gusto nyo yung usual na ginagawa ko dito, yun lang naman, no? Sphagnum moss. Pwede nyo lagyan ng perlite, pero wag ganun karami. Tapos nito, kapag newly repotted, no, ay ilagay nyo dun kung saan siya nakalagay. Huwag nyong gagalawin, no? Huwag nyong i-overwater. Yung usual na pag-aalaga lang kung paano nyo siya pinapaganda at binubuhay, no? So yan, balik na natin to. Sa mga pitcher plant pala ay sa ngayon na tag-ulan, hindi ako nagwa-water tray. Yan yung mga alaga ko dyan. Nakita nyo parang naka-water tray yan, pero may butas yung pinagpatungan natin yan.
At ito na sinample natin, nakapatong yan sa tray pero may butas yung tray natin. Yan, tingnan nyo yung tubig na water tray ko Yan lang yung water tray. Ganyang kanipis. At may butas yan, hindi yan mapupuno. Ayan na, may butas yan dyan kabila, ayan yan. Ayan, nakabilis. Replant. Maganda rin, ito advantage rin ng sphagnum hindi yan nahuhukay ng daga. Kung meron kayong mga problema tulad sa akin dito na may mga daga na ang hilig maghukay, yan, so hindi yan basta nahuhukay. Hindi tulad ng mayaman sa perlite na media tulad yan, madaling mahukay. Ito wala siya. Hindi siya mahuhukay nila pero nag-e-effort sila, kasi sa mga perlite madaling mausog. Ayan rin yung mga setup ko dyan. Tingnan nyo, Coco Peat and perlite. Pero yan, hindi ko pinakuloan. Lowland kasi ito mas madaling alagaan, hindi maarte. Hindi tulad ng mga kinento ko sa inyo mga alaman na ang aarte. Ayan, tingnan nyo yung paso. Ang paso na yan, disposable cups. Bakit ako gumamit ng disposable cups? Tingnan nyo kung gaano katangkad yan, wide kumpara dito sa mga kaya nga okay rin na may nagtanong i-replant yun sa bigger pot. Tingnan nyo to, mas malaking halaman, mas malaking paso syempre. Diba? Malaking paso, malaking picture, asahan mo. May malalaki pa dyan, kaya lang ayan natin, ayan yung shape niya, kabilog. So, tsana natin yan ipakita kasi paramihin po na natin. Yung mga nakaka-offer lang din yung mga dumadaan dito at yung mga nagre-request. Kasi hindi natin masyadong display pa kasi nga process pa lang sila ng propagation, pagpaparaan. May maliliit ako na propagation dyan pero ilan lang, kaya hindi ko muna pinopost. Na para dun sa mga alam yung mga binibili nila. So, ayun lang, ganun lang tayo mag-replant ng feature plant. At inisip ko kung ano pang pwede nating idagdag. So, once na-replant nyo na, anong gagawin? I-mist nyo lang daily or i-mist nyo lang kapag kakailangan. Tuloy ngayon, maulan. Ang misting namin ay every 2 to 3 days. Dalawang araw ka hindi magdidilig o 3. Tapos saka lang magdilig. Pagka ganun, mas regulated mo yung moisture sa media kasi nga kapag dilig ka ng dilig ng tag-ulan, hindi agad natutuyo. So, may chance pa rin maroot rot kahit matitibay na klase yung halaman. Ang suggestion ko sa inyo kung kayo ay tulad ko na nasa lowland yung setup ng mga halaman yan, ibagay nyo yung binibili nyo sa lugar kung nasan kayo. Ang galing nga yung mga bago ngayon. Merong bumili sa akin na taga Benguet. Alam niya na tagal Highlands siya syempre. So ang binili niya ay yung Expectabilis X Arizo, and he's eyeing next sa Flava. So ayun dapat yung yung mga discard, hindi yung pipilitin mo. Kasi pag pinilit mo yan, ikaw rin may stress. Hindi imposible, pero mahirap. Nagsasabi sa inyo. Kaya isip, tapos pag namatay, yari kayo. Ano yung pinakamahal na halaman na napatay? Worth 50,000. Ano yan? Malaking Edward Shana, ex Tongkata. Kung naalala nyo, wala na yun, patay na. Pagka mahal, gagalawin mo at gagalawin mo talaga. Kasi bakit? Siyempre mahal yun, gusto mong ibigay yung best mo. Tapos kabado ka siyempre. So
tingin mong nilipat mo, di siyempre mag-acclimate. Sa amin, hindi maganda yung naging response niya. Galawin mo uli, hanggat i-replant mo na, nagawalaw mo na yung roots. Tapos sasabayan pa bigla ng pagbago ng panahon. Biglang uminit. Ay, nako. Di ba? So, kapag, halimbawa, yung mga gano'n, kumbaga hayaan mo na i-acclimate mo muna sa pinaka-best na kaya mong ibigay. Tapos, kumbaga, tanggapin mo na. Pwedeng pwedeng matuluyan, pwedeng mabuhay. Kahit itanong mo pa sa pure sphagnumos yan, kung hindi talaga bagay sa growing area mo. Tapos, syempre, hindi naman mabubuhay yung, tumubo sa tagig, hindi mo pwedeng ganun yan, di ba? Manggagaling pa yon sa mga highland na mga growing setup, or worse, galing pa yun sa bundok. So kapag inalagaan mo yon sa growing condition na meron ka lowland, kahit may growing tent ka pa, medyo mahirap yung transition. Marami na nakakabuhay niyan, kaya lang kailangan talaga ng experience at yung patience na hindi mo galawin during the time ng acclimation. So, another topic siguro yan, napakahaba na ng video na to. Pero dun sa nagtanong, so, kaya mong alagaan yun, yung mga yung mga nabili mo dito na mga feature plant. Yung mga nabili naman niya, hindi ako nagkakamali. Tulad na itong mga na kahit nasa labas mo ilagay yan, buhay na buhay yan. Kahit nga ilagay mo yan dun sa BFT, mabubuhay yan. Basta nadidiligan mo lang ng regular. At mas magaganda pang picture niya na kapag sa full sun. Ganda na sana nung kwento na nila. Meron akong mga ganyan dati. Baguhan ako. BFT person ako na, ayun yung talagang gusto ko, BFT Kasi dito ko nabubuhay na madali yun So ang ginawa ko dun sa mga feature plant ko na iilan, dahil may mga, alam niyo, may mga uwang sa setup tulad ng mga ganyan. Nilagay ko in between sa mga VFT ko ay mga feature plant. At lahat naman yun nabuhay. Ang sikreto lang na maipulsan mo yung mga feature plant na yan, diligan mo talaga. Ang bilis kasi makatayo niyan, mahilig silang uminom yung mga feature plant. Hindi tulad ng mga BFT, parang passive lang. Diligan mo, may tubig, okay. Matutuyo mamaya, okay lang sa kanila. Diligan mo uli, okay, habol. Pero sa mga feature plant, pagka natuyo yan, at tuyo na rin yung ilalim, wala na. Maghahabol ka na yan. Mangungulon to yan, parang lantang gulay. So, yun. Kung gusto niyo naman na medyo may laban sila sa init, like i-water tray nyo sa pulsan. May gumagawa mga taga Thailand tsaka Vietnam, Indonesia. Kapulsan sila, pero kahit nakahang yung mga halaman nila nakasabit. Tapos meron pang humidity enhancer, meron silang fish pan sa ilalim ng mga nepenthes nila, which is very good sa kanilang technology, dahil talagang minahal nila yung trabaho nila. At dun pa lang matututo na kayo tama ba itong pinagagawa natin sa setup natin. Pwede nyo rin-apply yung kanilang technology, which is maganda talaga. So yun lang. At salamat sa inyong panonood. Magtatanim na kami na sandamakmak na BFT ngayon. Pati yung mga order ngayong araw, isasama na rin natin. So yun lang. Maraming salamat sa inyo. God bless. Bye bye.